Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mga dragon, cyclops, at pati na rin ang mga unicorn ay hindi naman pala ganap na imbento lang? Paano kung sa likod ng bawat sinaunang alamat ay may totoong hayop, isang kakaibang karamdaman, o simpleng isang di karaniwang pangyayari? Ngayon, hindi tayo magsasabi ng mga kwentong gawa-gawa. Susuriin natin ang mundo ng mga teoryang siyentipiko na nagpapaliwanag sa pinagmula ng mga pinakasikat na nilalang sa mitolohiya. Maghanda kayo dahil ang ilang paliwanag ay maaaring mas lalo pang magpapamangha sa inyo kaysa sa mismong mga alamat. Ang ating mga ninuno ay nabuhay sa isang mundong puno ng misteryo. Nakakita sila ng higanting mga buto, nasilayan ang kakaibang mga hayop sa dapit hapon, at sinubukang ipaliwanag ang mga bagay na hindi nila maunawaan. Ang kanilang imahinasyon na hinaluan ng mga totoong obserbasyon ang siyang lumikha sa mga halimaw na alam natin ngayon. Kaya naman, paghiwalayin natin ang katotohanan sa gawa-gawa. Simulan natin, marahil, sa pinakahari ng lahat ng gawa-gawang nilalang, ang dragon. Dambuhalang nilalang na may pakpak at bumubuga ng apoy. Kilala sila sa lahat ng dako ng mundo, mula China hanggang Europa. Pero, saan nga ba nagmula ang kahangahangang imaheng ito? Mayroong napakakumbinsing teorya ang mga siyentista tungkol dito. Isipin ninyo ang isang sinaunang magsasaka na nag-aararo ng kanyang bukid. Biglang tumama ang kanyang araro sa isang bagay na napakalaki at matigas. Nagsimula siyang maghukay at natuklasan ang dambuhalang, baluktot na mga buto na parang mga tadyang ng isang di kapanipaniwalang halimaw. O kaya naman ay isang napakalaking bungo na may ngiping kasinlaki ng punyal. Ano kaya ang naisip niya sa mga panahong iyon? Wala pa siyang nakitang ganoon kailanman. Natural lamang, ipinagpalagay niyang ito ang mga labi ng isang dambuhalang nilalang o isang halimaw. Ngayon, alam na natin na iyon ay mga buto ng dinosauro. Ngunit, libu-libong taon na ang nakalipas, hindi pa umiiral ang paleontology. Dahil dito, ang dambuhalang vertebrae ay naging buntot ng dragon, habang ang malalaking tadyang ay bumuo sa dibdib nito. At ang imahinasyon ng tao ay nagdagdag pa ng kaliskis, pakpak, at syempre, ang kakayahang bumuga ng apoy. Kaya kung tutuusin, ang mga alamat tungkol sa dragon ay ang unang at medyo inosenteng pagtatangka ng sangkatauhan na pag-aralan ang paleontology. Paano naman ang mga griffin, mga nilalang na may katawan ng leon pero may ulo at pakpak ng agila? Posible rin na ang alamat na ito ay nag-uugat sa mga buto. Ayon sa mga siyentipiko, ang mito ng mga griffin ay nagsimula sa mga sinaunang nomading Scythian. Ang mga taong ito ay nagmimina ng ginto sa kabundukan ng Altai sa hangganan ng disyerto ng Gobi. At sa Gobi, nakakita sila ng napakaraming kalansay ng dinosaur na ngayon ay kilala natin bilang Protoceratops. Ngayon, tingnan ninyo ng maigi ang rekonstruksyon nito. Ang Protoceratops ay may malakas na tuka na halos kapareho ng sa agila. Mayroon itong apat na paa at katawan na madaling mapagkamalan na sa leon at ang butong kuwelyo sa leeg nito. Madaling naisip ng sinaunang tao na ito ang magiging pundasyon ng malalakas na pakpak. Pero ang pinakakawili-wili rito ay madalas mamatay ang mga Protoceratops habang binabantayan ng kanilang mga pugad ng itlog. Ang mga Scythian naman na naghahanap ng ginto ay natagpuan ang mga kalansay na ito malapit sa mga nagbatong pugad. Kaya naman nabuo ang alamat ng mga griffin, mga mabangis na tagabantay na nagpoprotekta sa napakaraming kayamanan. Ngayon, magpalit naman tayo ng eksena. Pumunta tayo sa maaraw na mga isla ng Mediteraneo, diretso sa mga pahina ng Odyssey ni Homer. Doon natin makikita ang mga Cyclops, mapabangis na higanting isa ang mata,
Ang alamat na ito ay tila napaka-imposible, halos hindi na paniwalaan. Ngunit maging dito, may iniaalok ang agham na isang nakakagulat na simple at lohikal na paliwanag. At muli, ito ay konektado sa mga fossil. Sa mga isla ng Crete, Sicily at Malta, natuklasan ng mga paleontologist ang napakaraming bungo ng mga extinct na dwarf elephant. Ngayon, isipin mo ang isang sinaunang Griego na nakatagpo ng ganoong bungo. Napakalaki nito, mas malaki pa kaysa sa ulo ng tao. Ngunit ang pinakamahalaga, sa mismong gitna ng bungong ito ay nakanganga ang isang malaki at bilog na butas. Hindi alam ng sinaunang tao ang anatomya ng elepante, kaya hindi niya alam na ito ay butas ng ilong kung saan dating nakakabit ang trunk. Para sa kanya, malinaw. Nasa harap niya ang bungo ng isang higante na may iisang butas ng mata. Ang tunay na mga butas ng mata ng elepante na nasa gilid ay mas maliit at hindi gaanong kapansin-pansin. Kaya, ang simpleng kakulangan sa kaalaman sa anatomya at ang mayamang imahinasyon ay nagpabago sa bungo ng isang prehistoric na elepante sa ulo ng isang mythological na halimaw. Mula sa mga brutal na cyclops, lumipat tayo sa isang nilalang na tila lubos na kabaligtaran nila. Pag-usapan naman natin ang isa sa pinaka-elegante at mahiwagang nilalang, ang unicorn. Ang larawan ng isang puting kabayo na may nakapilipit na sungay sa noo ay parang galing sa purong pantasya o alamat. Pero kahit ang alamat na ito, mayroon pa ring pinanggalingan na tunay at totoo, bagaman hindi kasing grasyosa ng iniisip natin. Muli, ang paleontolohiya ang sumasagip sa atin. Kilalanin natin ang Elasmotherium na mas kilala bilang Siberian unicorn. Ito ay isang higanting rhino na matagal nang nawala at dating naninirahan sa malawak na kapatagan ng Eurasia. Hindi tulad ng mga modernong kamag-anak nito. Ang Elasmotherium ay mayroon lamang isang sungay. Pero ito ay napakalaki. Umaabot sa 2 metro ang haba at tumutubo ng direkta mula sa noo, hindi sa ilong. Maiisip nyo ba ang ganitong tanawin? Isang malaking hayop na balbon, kasing laki ng elepante, na may higanting sungay sa noo. Posibleng nakasalamuha ng ating mga ninuno ang huling mga Elasmotherium. At ang mga kwento tungkol sa makapangyarihang nilalang na ito na ipinasa pa sa mula bibig sa bibig ay unti-unting nadagdagan ng mga detalye hanggang sa naging alamat ng maganda at mailap na unicorn. Ang larawan ng isang mabangis na hayop ay napalitan ng simbolo ng kadalisayan at kailinisan. Ngunit ang pinakamahalagang detalye, ang isang sungay sa noo, ay nanatili pa ring hindi nagbabago. Ngayon, sumisid tayo sa malamig at madilim na katubigan ng North Atlantic. Dito, ayon sa mga alamat, naninirahan ang kinatatakutan ng lahat ng mandaragat, ang Kraken. Inilarawan ito bilang isang halimaw na kasinlaki ng isang lumulutang na isla, kayang hilahin pababa sa ilalim ng dagat ang isang buong barko sa pamamagitan lamang ng pagpulupot ng mga higanting galamay nito. Parang puro imbento lang, di ba? Ngunit ito ang bihirang pagkakataon kung saan ang realidad ay halos kasing kahanga-hanga pa rin. Ang pinagmula ng mga nakakapanindig balahibong kwentong ito ay halos tiyak na ang mga higante at kolosal na pusit. Ang mga nilalang na ito ay hindi kathang-isip. Totoong umiiral sila sa napakalalim na karagatan at kayang umabot ng 8 metro ang haba, katumbas ng taas ng 6 na palapag na gusali. Isipin ang isang mandaragat noong ika-18 siglo. Bihira niyang makita ang mga nilalang na ito. Ngunit isang araw, matapos ang isang bagyo, may napadpad sa dalampasigan na isang malaki at kalahating nabubulok na bangkay na may matang kasinlaki ng plato. O kaya naman, habang naglalayag, nakita niya ang isang higanting galamay na umaangat mula sa tubig.
na mas makapal pa sa palo ng kanyang barko. Natural lang ang kanyang imahinasyon na ang nagkumpleto ng iba pang detalye. Kaya ang Kraken ay hindi lang basta alamat. Ito ay, sa halip, isang labis na pinagrabe, ngunit batay sa totoong mga pagkikita na paglalarawan ng isa sa pinakamahiwaga at pinakamalaking nilalang sa ating planeta. Pero huwag nating kalimutan, sa kailaliman ng dagat, hindi lang si Kraken ang nagdulot ng takot sa mga mandaragat. Maliban kay Kraken, madalas ding lumalabas sa mga lumang talaan ng barko at mapa ang mga kwento tungkol sa dambuhalang ahas dagat. Ang mga nakakita nito ay naglarawan sa kanila bilang mga nilalang na napakahaba, na umaalimbukay sa ibabaw ng tubig at kayang lumamo ng tao ng buo. At muli, mayroon na namang ipinupunto ang mga siyentipiko na isang posibleng paliwanag, at hindi ito isang gawa-gawang nilalang, kundi isang isdang tunay na umiiral. Kilalanin natin ang oarfish o isdang sinturon. Ito ang pinakamahabang isdang may buto sa buong mundo, na may katawan na umaabot ng hanggang 11 metro ang haba. Sa kabila ng haba nito, napakanipis at lapad ito na parang laso at may kulay pilak. Isipin ninyo ang isang oarfish na may sakit o namamatay na lumutang sa ibabaw ng tubig. Umaalimbukay ito sa mga alon, at ang mahaba nitong pulang palikpik sa likod ay maaaring magmukhang suklay o kiling ng kabayo. Mula sa malayo, makikita ng isang mandaragat ang mahaba, makintab at malaahas na katawan na gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Natural lang na ipagkamali niya itong isang dambuhalang ahas dagat, kahit pa ang oarfish ay hindi nakakapinsala at naninirahan sa malalim na bahagi ng karagatan. Ang mga bihira nitong paglitaw sa ibabaw ang malamang na pinagmulan ng daan-daang kwento tungkol sa mga halimaw dagat. Kung pag-uusapan naman ang mga alamat sa dagat, hindi natin may iwasang banggitin ang mga sirena, ang mga magagandang dilag na may buntot isda na sa pamamagitan ng kanilang awit ay humihikayat sa mga mandaragat patungo sa tiyak na kapahamakan. Parang, ano pa kaya ang mas pambihira o malaalamat kaysa rito? Pero, sa likod nito, mayroong isang napakapraktikal at medyo nakakatawang paliwanag. Subukan mong isipin ang sarili mo bilang isang mandaragat noong ika-15 siglo. Ilang buwan ka nang naglalayag. Ang nakikita mo lang ay maalat na tubig, matinding sikat ng araw, at ang iisang mukha ng mga kalalakihan. Nangungulila ka sa iyong tahanan sa presensya ng mga babae, at isang araw, paglubog ng araw, nakita mo malapit sa malalayong bato ang isang nilalang na lumabas mula sa tubig. Dahan-dahan at elegante itong lumalangoy, nakalabas ang ulo sa ibabaw ng tubig. At minsan pa nga, siya ay may inilalapit na anak sa dibdib, halos gaya ng isang inang tao. Mula sa malayo, ang hugis nito ay maaaring magmukhang isang babae. Gumana ang iyong imahinasyon. Nakikita mo ang mahabang buhok, naririnig mo ang magandang awit, pero sa totoo lang, malamang sa isang manati o dugong ka nakatingin. Ang malalaking marine mammal na ito, na tinatawag ding sea cows, ay talagang pwedeng mapagkamalan na tao mula sa malayo. Kaya naman, ang alamat ng mga sirena ay malamang resulta ng pagkapagod, matinding pangungulila sa babae, at marahil ay malabong paningin ng mga mandaragat. Mula sa kalupaan, akyatin natin ang matataas na bundok sa mga kagubatang balot ng nyebe sa Himalayas at North America. Dito raw, ayon sa mga sinaunang kwento, naninirahan ang mailap na mga hominid. Ang Yeti, nakilala rin bilang ang taong nyebe, at ang pinsan nitong Amerikano, ang Bigfoot, isang dambuhala, mabalahibo, at parang tao na nilalang na laging nagtatago sa mga tao. Hindi tulad ng iba pang mito, ang paniniwala sa mga nilalang na ito ay buhay pa rin hanggang ngayon. Pero
Ano ang sinasabi ng agham? Isa sa mga pinakanakakaintrigang teorya ay iniuugnay ang mga alamat na ito sa mga Gigantopithecus. Ito ay isang uri ng dambuhalang malaking unggoy na nawala na sa mundo, na nabuhay sa Asya daan-daang libong taon na ang nakalipas. Ang tangkad nila ay halos 3 metro at ang bigat nila ay mahigit kalahating tonelada. Opisyal na itinuturing na sila ay nawala na sa mundo. Pero paano kung isang maliit na natirang populasyon ang nakaligtas sa malalayo at mahirap puntahan na lugar? Isipin ang pagkikita ng sinaunang tao at ng ganoong higante. Ito sigurado ay mag-iiwan ng di malilimutang marka sa kolektibong alaala. Siyempre, walang direktang ebidensya ng pagkakaroon ng Yeti. Pero ang hinuha tungkol sa mga Gigantopithecus na nakaligtas ay isang nakakaintrigang siyentipikong palaisipan na nagpapaliwanag kung bakit ang mga paglalarawan ng taong nyebe ay halos magkakapareho sa iba't ibang kultura. Ngayon, bumaba naman tayo mula sa kabundukan patungo sa madidilim na kuweba at mga lungga sa ilalim ng lupa, sa mundo ng mga duwende at goblin. Ayon sa mga kwentong bayan ng maraming kultura, ang mga ito ay maliliit at matitipunong nilalang. Sila ay bihasa sa pagmimina at pagpapanday, naninirahan sa ilalim ng lupa at di umano'y hindi gaanong mahilig sa tao. Sa unang tingin, tila ito ay purong katang-isip lamang, isang alegorya ng mga puwersa ng kalikasan. Subalit, may ilang antropolohista ang naglatag ng isang napakatapang at kagulat-gulat na teorya. Paano kung ang mga mitolohiyang ito ay isa palang baluktot na gunita ng mga totoong nakasalamuha? Isang alaala mula sa panahong hindi lamang ang ating mga ninuno, ang Homo sapiens, ang tanging matatalinong nilalang sa planeta. Ibinahagi natin ang mundo sa iba pang uri ng tao. Halimbawa, ang mga Neanderthal na mas maliit nga sa tangkad, subalit pisikal na mas matatag kaysa sa atin. O mas nakakagulat pa, ang tinatawag na hobbits mula sa isla ng Flores sa Indonesia. Ang mga ito ay isang uri ng maliliit na tao, ang Homo floresiensis, na may taas na humigit kumulang 1 metro lamang. Isipin ninyo ang pagtatagpo ng ating matatangkad na ninuno sa maliliit, ngunit matatalinong nilalang na ito. Malamang ay mukha silang kakaiba, dayuhan at naninirahan sa mga kuweba para sa kanila. Sa paglipas ng panahon, nang mawala na ang mga uring ito, ang mga alaala sa kanila ay nagbago at naging mga alamat tungkol sa mahiwagang maliit na nilalang na naninirahan sa ilalim ng lupa. Lumipat tayo sa mas modernong panahon at sa ibang rehiyon, sa Latin America, kung saan sumibol ang alamat ng chupacabra noong huling bahagi ng ika-20 siglo. Ang salitang chupacabra, literal na nangangahulugang taga-sipsip ng kambing. Inilarawan ito bilang isang nakakatakot na nilalang na parang reptilya or alien na umaatake sa mga alagang hayop at sinisipsip ang lahat ng dugo ng mga ito. Mabilis na kumalat ang kwento at naging sensasyon sa buong mundo. Ngunit nang imbestigahan ito ng mga siyentipiko at veterinaryo, mabilis na nawala ang misteryo. Sa karamihan ng mga kaso, kapag nahuhuli o nakukunan ng litrato ang chupacabra, lumalabas na ito ay isang totoong hayop. Kadalasang ito ay isang coyote, minsan ay raccoon, o kaya'y ligaw na aso. Pero bakit nga ba sila mukhang nakakatakot at kakaiba? Ang sagot ay simple, Sarcoptes scabiei, o sa madaling salita, matinding galis na sanhi ng mites. Ang sakit na ito ay nagiging sanhi ng pagkalagas ng lahat ng balahibo ng hayop. Nagiging namumula ang balat, kumukulubot, at nagkakaroon ng mga sugat. Ang isang ganitong hayop na may sakit, payat, at kalbo ay talagang mukhang halimaw na galing sa bangungot. At dahil ang mga nanghihinang hayop ay hindi kayang manghuli ng mabilis na biktima,
Sila ay umaatake sa pinakamadaling mahuli na alagang hayop, mga kambing at manok. Kaya pala, ang nakakatakot na alamat ay isa lamang kwento tungkol sa mga may sakit at kaawa-awang ligaw na aso. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamarangal at pinakanakakatakot na nilalang ng gabi, ang mga vampira. Isipin ang mga mapuputla, takot sa sikat ng araw na mga aristokratang may matutulis na pangil at umiinom ng dugo. Ang imaheng ito na pinasikat ni Bram Stoker ay tila katang-isip lamang. Ngunit ang ugat ng mitong ito ay maaaring nagmula sa totoong trahedyang medikal ng nakaraan. Isa sa mga pangunahing teorya ang nag-uugnay sa mga alamat ng vampira sa isang bihirang genetic disorder ng dugo, ang porphyria. Sa mga may sakit nito, may depekto sa pagbuo ng hemoglobin na nagdudulot ng isang serye ng nakakatakot na sintomas. Una, nagkakaroon sila ng matinding pagkasensitibo sa liwanag. Ang sikat ng araw ay nagdudulot sa kanilang balat ng matinding paso at pinsala. Pangalawa, nagiging lubhang maputla ang kanilang balat dahil sa anemia. Pangatlo, dahil sa pagkasira ng kartilago at pagkakapilat ng tisyu, umuurong ang kanilang gilagid. Ito ay naglalantad sa mga ngipin na tila nagiging mas mahaba at mas matalim, parang tunay na mga pangil. Sa matinding kalagayan, ang kanilang mukha at mga kamay ay maaaring tuluyang masira ang anyo. Isipin ninyo ang ganoong tao sa isang nayon noong gitnang panahon. Natural lang, ang mga mapamahiing kapitbahay ay hindi nakita ang isang may sakit, kundi isang halimaw na bumangon mula sa patay. Pero ang porphyria ay isa lang sa mga paliwanag. Ang isa pang dahilan ng paniniwala sa mga vampira na kasing nakakapanindig balahibo rin ay nakaugat sa hindi perpektong medisina noong Middle Ages. Partikular, ang mga insidente ng maagang paglilibing. Noong panahong iyon, mahirap matukoy ang kamatayan. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng malalim na pagtulog o koma na halos hindi na maramdaman ang tibok ng puso at paghinga, kaya inaakala nilang patay na ito. Ngayon, isipin ninyo na lang ang pinakanakakatakot na senaryo. Nililibing ang isang tao at pagkaraan ng ilang sandali, nagising siya sa loob ng nakasaradong kabaong sa ilalim ng lupa. Sa matinding takot, sinubukan niyang makawala. Kinakalmot ang takip ng kabaong, kaya nababali ang kanyang mga kuko. Maaari siyang sumigaw, pero walang makakarinig sa kanya. Sa huli, mamamatay siya sa pagkaubos ng hangin. Pagkaraan ng mga taon, kapag binuksan ang libingan sa kung anong dahilan, halimbawa, para ilibing ang isa pang kamag-anak, makikita ng mga tao ang isang nakakapangilabot na eksena. Ang bangkay ay nakahiga sa hindi natural na posisyon. Sa loob ng takip ng kabaong, may mga kalmot at ang mukha at mga kamay ng namatay ay nabahiran ng namuong dugo mula sa ilalim ng kanyang mga sirang kuko. Para sa mga tao noong Middle Ages, malinaw ang konklusyon. Ang patay na ito ay nabubuhay tuwing gabi, kumakain ng dugo at sinusubukang makawala sa kanyang libingan. Kaya, ang malagim na pagkakamali ng mga doktor ang nagluwal sa isang alamat na nakakapanindig balahibo mula sa mga vampira. Dumako naman tayo sa kanilang mga walang hanggang karibal sa kwentong bayan, ang mga taong lobo. Ang mga tao raw na nagiging lobo tuwing bilog ang buwan. Tila imposible o katang-isip lamang ang ideyang ito. Ngunit, tulad ng sa mga vampira, ang mitong ito ay mayroon ding tunay na pinagmulan sa larangan ng medisina at psikolohiya. Una sa lahat, may napakabihirang genetic disorder na tinatawag na hypertrichosis na impormal na kilala bilang werewolf syndrome. Sa kondisyong ito, ang buong katawan ng isang tao, kasama na ang mukha, ay nababalutan ng makapal at mahabang buhok. Ang itsura ng mga taong ito
lalo na noong mga nakaraang siglo, kung kailan hindi pa kayang ipaliwanag ng agham, ay hindi maiiwasang iugnay sa mga mababangis na hayop. Madaling maniwala ang mga mapamahiing magsasaka na ang ganyang tao ay kalahating hayop, kalahating tao. Idagdag pa rito ang takot sa mga lobo at ang alamat ng taong lobo ay nabuo na. Ito ay isang trahedyang halimbawa kung paano ginagawang halimaw ng isang bihirang sakit ang ordinaryong tao sa mata ng lipunan. Ngunit ang pisikal na pagkakahawig ay isa lamang panig ng barya. Mayroon pa ring isa na may kinalaman naman sa isip ng tao. Umiiral ang isang tunay at napakabihirang sakit sa pag-iisip, ang clinical lycanthropy. Sa karamdamang ito, ang isang tao ay taos-pusong naniniwala na siya ay maaaring magbago o nakapagbago na nga bilang isang hayop, kadalasan sa isang lobo. Ang pasyenteng may lycanthropy ay hindi lang basta nag-iisip na siya ay isang lobo. Nararamdaman niya na tumutubo ang balahibo niya, na humahaba ang mga pangil. Maaari siyang magsimulang kumilos tulad ng hayop, umungol sa buwan, gumapang sa apat na paa, magpakita ng agresyon, at sinisikap pang mangagat ng tao. Siyempre, walang pisikal na pagbabago ang nagaganap sa kanya. Ito ay purong gawa-gawa lang ng may sakit na isip, isang hallucination. Ngunit isipin ninyo ang isang nakasaksi sa ganoong pag-atake sa isang madilim na kagubatan noong Middle Ages. Nakikita niya kung paano biglang bumagsak sa lupa ang kanyang kapitbahay, nagsimulang umungol at kumilos tulad ng isang mabangis na hayop. Para sa kanya, ito ay magiging hindi matatawarang patunay na totoo ang mga taong lobo. Kaya, ang sakit sa pag-iisip ng isang tao ay kayang magdulot ng matinding gulat at takot sa buong nayon. Ngayon naman, sariwain natin ang alaala ng isa pang halimaw mula sa mga sinaunang bestiary, ang basilisk, ang hari ng mga ahas na kayang pumatay sa isang tingin lang. Ang mitolohiyang ito ay lalong sumikat dahil sa serye ng aklat ni Harry Potter. Pero dati nang umiral ang kwento nito, noong panahon pa ng antiquity. Saan kaya nagmula ang ganitong kakaibang ideya? Malamang ito ay resulta ng pagsasanib ng mga imahe ng ilang tunay at lubhang mapanganib na nilalang. Ang pangunahing prototipo para sa basilisk ay posibleng ang king cobra. Ito ay isa sa pinakamalalaking makamandag na ahas sa mundo. Mayroon itong kahangahangang kapa na ibinubuka nito kapag may banta na nagpapamukha sa kanya na parang isang hari na may korona. Pero ang pinakamahalaga, ilang uri ng kobra na tinatawag na nambubugang kobra, spitting cobras, ay may kakayahang bumuga ng lason ng may pambihirang katumpakan sa mga mata ng kalaban mula sa layong 2 hanggang 3 metro. Kung ang lason ay tumama sa mata, ito ay nagdudulot ng matinding kirot at maaaring magdulot ng pansamantala o permanenteng pagkabulag. Para sa sinaunang tao na nakakita ng ahas na bumubuga at ang kanyang kasamahan ay bumagsak, sumisigaw sa sakit, ito ay lubos na maaaring magmukhang pagpatay sa pamamagitan ng tingin. At kung idaragdag pa rito ang nakakatakot na itsura ng ilang butiki, tulad ng basilisk na may helmet o kilala rin bilang helmeted basilisk na kayang tumakbo sa ibabaw ng tubig, doon na nabuo ang mismong mitikal na halimaw na iyon. Mula sa halimaw na nakamamatay ang tingin, dumako naman tayo sa halos hindi masawi. Balikan natin ang isa sa mga kahangahangang gawa ni Heracles, ang laban niya sa Lernaean Hydra. Isa itong halimaw na parang ahas, maraming ulo, at sa tuwing puputulin mo ang isa, 2 bago ang agad na tutubo sa pwesto nito. Kahanga-hanga, hindi ba? Pero ang kalikasan ay mas matalino pa kaysa sa anumang kathang isip. Pinaniniwalaan ng mga siyentista na ang pinagmula ng inspirasyon para sa mitong ito ay mula sa pagmamasid sa tunay, bagamat napakaliit,
na mga nilalang. Halimbawa, ang mga flatworm na tinatawag na planaria. Ang maliliit na nilalang na ito ay may pambihirang kakayahan sa rehenerasyon. Kung hahatiin mo ang isang planaria sa maraming piraso, bawat bahagi ay tutubo bilang isang ganap at bagong uod. Pwede mong putulin ang ulo nito at pagkaraan ng ilang panahon, tutubuan ito ng bagong ulo, kasama pa rin ang lahat ng alaala nito. Ang mga sinaunang Griego na malapit sa kalikasan ay maaaring nakapansin na ng kababalaghang ito sa mga uod sa tubig tabang o iba pang katulad na organismo tulad ng mga hydra na siyang tawag din, sa totoo lang, sa mga tunay na polyp sa tubig tabang. Siyempre, pinalaki lang ng kanilang imahinasyon ang maliliit na uod sa laki ng isang higanting halimaw. Ngunit ang mismong prinsipyo na kapag pinutol mo ang isang ulo, may mga bagong tutubo ay direktang kinuha mula sa tunay na pagmamasid sa kalikasan. Pag-usapan natin ang mga higante. Ang mga alamat tungkol sa kanila ay matatagpuan sa halos lahat ng kultura sa buong mundo. Mula sa mga Titan ng Greece at Jotun ng Nordic mythology hanggang sa Gulayat ng Biblia. Ang mga kwento ng dambuhalang tao na may di kapanipaniwalang lakas ay palaging bumibihag sa ating imahinasyon. At mayroong dalawang posibleng paliwanag dito na parehong tunay at makatotohanan. Ang una ay may kinalaman muli sa mga buto. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito buto ng mga dinosauro, kundi ng ating sariling mga ninuno at malalaking sinaunang mamal. Noong unang panahon, nakakakita ang mga tao ng malalaking buto ng hita mula sa mga mammoth o mga higanting primado na matagal ng patay. Dahil wala silang kaalaman sa anatomiya, inakala nilang ito ay buto ng mga taong higante. Ang ikalawang paliwanag naman ay medikal. May isang tunay na karamdaman na sanhi ng diferensya sa pituitary gland na tinatawag na gigantism. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay talagang lumalaki ng higit sa normal na laki. Ang pinakamataas na tao sa kasaysayan, si Robert Wadlow, ay umabot sa taas na 2 metro at 72 sentimetro. Noong sinaunang panahon, kapag nakakakita ang mga tao ng ganoong klasing individual ng personal, natural lang na sa tingin nila ay isang nilalang na higit sa karaniwan. Ito ang naging dahilan ng pagkabuo ng mga alamat tungkol sa isang lahi ng mga higante. Kaya't totoo nga, may mga higanting naglakad sa ating mundo, ngunit hindi sila isang mitolohikal na lahi, kundi mga taong may isang bihirang kondisyon sa kalusugan. Balikan natin muli ang sinaunang Greece sa kabundukan ng Thessaly, kung saan ayon sa mga alamat, naninirahan ang mga centaur. Ang mga kamangha-manghang nilalang na ito, kalahating tao, kalahating kabayo, ay maaaring matatalinong guro, gaya ni Chiron, o kaya naman ay mababangis na ligaw. Saan kaya nagmula ang ganitong kakaibang nilalang? Ang teoryang iminungkahi ng mga historiador ay napakaliwanag at konektado sa tinatawag na cultural shock. Isipin natin ang mga sinaunang Griego na namuhay sa mga city-state. Ang mga kabayo ay ginagamit nila pangunahin para sa mga karwahe at hindi pagaanong uso o laganap ang pagsakay mismo sa likod ng kabayo. Ngunit dumating ang pagkakataong nakaharap nila ang mga tribong nomada mula sa mga kapatagan tulad ng mga Scythian. Para sa mga tribong ito, ang mangangabayo at ang kabayo ay halos itinuturing ng iisa mula pagkabata pa lang. Dito sila lumaki at halos buong buhay nila ay ginugol sa likod ng kabayo, kumakain, natutulog at nakikipaglaban. Para sa isang Griyegong sanay sa paninirahan sa isang lugar na sa unang pagkakataon ay nakakita ng isang mangangabayong mabilis na papalapit sa kanya, maaaring maging isang hindi maintindihan at nakakatakot na nilalang ang larawang ito.
Mula sa malayo, ang figura ng isang tao na nakasakay sa kabayo, lalo na kung gumagalaw, ay talagang maaaring magmukhang isang buong organismo na may katawan ng tao at katawan ng kabayo. Kaya ang nakakabigla at malalim na impresyon ng unang pagkakataon nilang makaharap ang hindi pamilyar na kultura ng mga mangangabayo ang posibleng pinagmulan ng isa sa pinakamaganda at pinakakilalang alamat sa mundo. Mula sa sinaunang panahon, lumipat tayo sa Amerika ng ika-20 siglo para sa isa sa pinakakakaiba at medyo modernong halimaw, ang Mothman. Ang alamat tungkol dito ay nagsimula sa bayan ng Point Pleasant, West Virginia noong 1966. Inilarawan ito ng mga nakasaksi bilang isang malaking nilalang na may pakpak kasing laki ng tao, na may dambuhalang pulang mata na tila humihigop sa iyo at umiilaw. Ang paglitaw daw nito ay tanda ng nalalapit na kalamidad. Parang kwento sa horror film, di ba? Ngunit para sa mga ornitologo, mayroon silang mas simple at makatotohanang paliwanag. Malamang, ang misteryosong Mothman ay napagkamalan lang na isang ordinaryong kuwago. Pero hindi yung basta-basta, kundi isang napakalaking uri. Halimbawa, ang Great Horned Owl o ang Great Gray Owl. Ang lawak ng pakpak ng mga ibong ito ay umaabot sa 1.5 hanggang 2 metro, halos kasing laki ng isang tao. Ngayon, isipin mo, isang madilim na gabi, habang nagmamaneho ka, biglang may lumipad na napakalaking ibon mula sa dilim, direkta sa liwanag ng iyong headlight. Ang mga mata nito, na sumasalamin sa ilaw, ay nagliliwanag ng matingkad na pula. Sa dilim at sa takot, madaling mapagkamalan ang anino nito na isang may pakpak na nilalang na hugis tao. Mabilis na mawawala ang ibon sa dilim ng gabi at maiiwan ka na lang na tuliro at may kwentong isasalaysay habang buhay. Kaya, malamang walang anumang hiwaga dito. Isang malaking kuwago lang at laro ng imahinasyon. At panghuli, tara na't maglakbay sa maulap na kabundukan ng Scotland, sa lawa ng Loch Ness, upang pag-usapan ang marahil pinakasikat na cryptid sa mundo, si Nessie. Ang alamat ng mahiwagang halimaw na naninirahan sa lawa ay umiiral na sa loob ng maraming dantaon, ngunit tunay na sumikat ito noong ika-20 siglo. Libu-libong turista ang dumarating taon-taon, umaasa na makakita ng mahabang leeg at ulo na sumusulpot mula sa madilim na tubig. Ngunit ano nga ba talaga ang nasa likod ng mga pagmamasid na ito? Siyempre, nagdududa ang mga siyentipiko. Ang pinakapopular na lumang teorya ay nagsasabing si Nessie ay isang plesiosaur na nakaligtas. Ngunit ito ay lubos na malabong mangyari dahil ang lawa ay napakalamig at kakaunti ang pagkain para sa ganyang reptilya. Ang mga modernong, mas kapani-paniwalang hypothesis ay mas karaniwan. Maaaring ito ay mga higanting igat na ayon sa ilang ulat ay talagang lumalaki ng husto sa lawa. Maaari din itong grupo ng mga otter o seals na lumalangoy ng magkasunod, na lumilikha ng ilusyon ng isang mahabang katawan. Maaari rin itong simpleng lumulutang na troso na nabubulok sa ilalim at umaahon sa ibabaw dahil sa gas. O kaya naman, karaniwang optical illusions at mga alon na sa malayo at sa gitna ng hamog ay madaling ginagawa ng imahinasyon ng isang misteryosong halimaw. Kaya, malamang, ang misteryo ni Nessie ay hindi isang misteryo ng zoolohiya, kundi isang misteryo ng psikolohiya at ng pagnanais ng tao na maniwala sa himala. Pero heto ang pinakamalaking revelasyon. Ang mga mitolohikal na nilalang ay hindi lang basta-bastang kwento. Ang mga ito ay alingaw-ngaw ng totoong mundo na umabot sa atin sa paglipas ng daang siglo. Ito ang baluktot na alaala na sangkatauhan sa mga bagay na hindi nito maunawaan. Halimbawa, ang mga sinaunang Griego, nang makita nila ang bungo ng isang dwarf elephant sa isla ng Crete, ay walang alam tungkol sa mga mahabang ilong nito.
Nakakita sila ng isang malaking butas ng mata sa gitna, kaya nabuo ang alamat ng Cyclops. Para naman sa mga Scythian, nang makahukay sila ng mga kalansay ng Protoceratops, may tuka at butong kwelyo. Sa Gobi Desert, ang nakita nila ay katawan ng leon na may ulo ng agila. Dito nagsimula ang alamat ng mga griffin na nagbabantay ng ginto. Ang bawat halimaw ay pagtatangka ng ating mga ninuno na ipaliwanag ang mundo sa kanilang paligid. Ang isang higanting pusit na inanod sa dalampasigan ay nagiging ang makapangyarihang kraken. Ang isang taong may bihirang genetic na sakit ay nagiging isang nakakatakot na vampira. Ang isang hindi kilalang uri ng primate ay nagiging mailap na yeti. Ang mga kwentong ito ay hindi nagpapakita ng kakulangan sa katalinuhan ng ating mga ninuno, kundi kung gaano kakreatibo at maparaan ang isip ng tao kapag nahaharap sa mga bagay na hindi pa naiintindihan. Kaya, kahit na ang mga dragon ay hindi humihinga ng apoy, ang kanilang mga buto ay talagang nakahimlay sa lupa. Ang mga mito ay napatunayang isang kahangahangang paraan upang mapanatili at maipasa ang impormasyon kahit na sa baluktot na anyo. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung interesado kayong sumilip sa likod ng mga sinaunang alamat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong misteryo ng kasaysayan at agham. At aling mitolohikal na nilalang ang pinakagusto mong paniwalaan na mayroon. Ibahagi sa comments, gustong-gusto naming basahin ang inyong mga ideya